Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. No, ang Davao City ni Digong. So ngayon mga kababayan, eto na. Eto na yung sinasabi nating exciting part. Diba? Sabi ni Noy, kapag hindi gusto, no, magagalit si Noy. So ngayon mga kababayan, eto na. Meron tayong update, meron tayong vlog ngayon. Sa mga nagtatanong, Ken, nasaan na po yung sinasabi niyong ICC? Mga bangag vloggers daw. Napakatagal naman po ng ICC. Ganito po kasi yan, mga kababayan. Bakit daw lagi na lang sinasabi ng mga BBM vloggers na ICC, namuti na, napuputi na lang daw yung uwak, di ba? Naubos na lang daw yung glota, no? Ang uwak, itim pa rin. Kailan daw puputi ang uwak? Actually, gusto kong explain sa inyo. Alam niyo kung bakit ang ICC hindi makapasok-pasok at wala silang karapatan, no, na pasukin at arestuhin ang mga Duterte na sangkot sa war on drugs or extrajudicial killings. Bakit? Kasi si Duterte mautak pagdating sa kalukuhan. Bakit? Noong 2019, no, tinanggal po ni Duterte, nung siya pa ang presidente, ang pag-join or pagka-alyado ng Pilipinas sa International Criminal Court or ICC. So ngayon, yung ICC, wala silang jurisdiction, no, na pumasok sa Pilipinas para pakialaman ang ating sovereignty or yung ating justice system. So, klarong-klaro po ha. Kaya po walang karapatan ang ICC na manghimasok sa Pilipinas at wala silang rights, no, na panghimasukan ang ating justice system. Kasi si Duterte ay kumalas pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC noong 2019. No? Sa madaling salita, walang karapatan ng ICC na manghimasok sa ating bansa at arestuhin si Duterte kasi wala na silang rights, hindi na tayo kasali, no, or miyembro sa International Criminal Court sa buong mundo. Kumalas po ang Pilipinas nung panahon ni Duterte noong 2019. So ngayon, agtanong, so paano yan, Ken? Hindi pala tayo pwede pasukin ng ICC, so paano maaresto si Duterte? Ito po ang sagot niyan. Panoorin nyo po ang video, pagkatapos yung mapanood, i-explain ko po. So ito po, panoorin nyo. Nakatakda ng makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa gitna ng gumugulong nitong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Sa panayam ng news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Pero may mga area anyang maaaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ibang issue pa raw ito. Sa ngayon, sinisimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC. Pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong Administrasyong Duterte. Maaari rin daw makatulong ang ICC sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Sinusubukan ng GMA Integrated News na puna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Pero nauna niyang sinabi sa pagdinig sa Kamara na dapat bilisan ng ICC ang kanilang investigasyon. Ayun. So ngayon mga kababayan, ayun nga ang totoong kwento. Kaya po, hindi makapasok-pasok ang ICC sa Pilipinas kasi noong nalaman ni Digong, no, matalino kasi si Digong pagdating sa kagipitan. Alam kasi ni Digong na ang pagpatay niya sa mga adik ay hindi dinaan sa due process. Actually, yung pagka-presidente ni Digong at that time, silent martial law ang tawag doon. Bakit ko nasabing silent martial law? Almost 30,000 ka mga adik di umano, adik, drug pusher, ang pinatay. Ngayon, wala po sa saligang batas or sa Philippine Constitution na pumatay ka diretsyo na kapag nakita mong nagshabu,
nakita mong nagbenta ng shabu, ay papatayin agad. Meron po kasing ginawang batas, ang Philippine Constitution or saligang batas, na kapag nakita kang nagshabu, nakita kang nagdroga or nagbenta ng droga, hulihin ka, arestuhin ka, ikulong ka, at ihiring ka. Ngayon, pag napatunayan mo na pusher ka, adik ka, kulong ka. Pero ang ginawa ni Duterte, pag nakita kang bungal, bungi, tabingi ang baba, maraming tattoo, payat, patay ka. Bakit? Yon ang basihan nila na adik ka. Sabi nga ni Bato, kapag nakita namin tabingi ang baba, bungal ang ngipin, bungi, maraming tattoo ang katawan, payat, dilat ang mata, adik yan. Patayan. Yun ang basihan nila. Kaya ang nangyayari doon, kaya papasok ang ICC sa Pilipinas, ngunit ang ginawa ni Digong, hindi kayo makapasok. Bakit? Tanggalin natin ang pagkasali ng Pilipinas sa ICC. Kaya wala silang rights na makapasok. So ngayon, Ken, pwede bang pumasok ang ICC sa Pilipinas? Pwedeng-pwede. Kung bakit? Kapag si Pangulong Bongbong Marcos na ang mismo na lumapit sa ICC para paimbestigahan or magpaimbestiga para sa war on drugs ni Duterte, talagang klarong-klarong shoot po sa banga si Digong, not only si Digong, pati yung mga dating general, PNP. Yung mga PNP chief, mga PNP generals, and yung mga mayor sa Davao. Kung sino yung naging mayor sa Davao nung time na tumakbo pa ang AJK or extrajudicial killings. May possibility madawit si Sara. 'Di ba? So ngayon, Ken, so ano naman pong gagawin ng ICC pag nandito na sa Pilipinas? Simple lang. Ang ICC pwedeng makipag-cooperate sa Interpol, no? Ibig sabihin ng Interpol, sila po yung ahensya na kung saan huhulihin yung mga tao na powerful at mas matibay pa sa presidente. Actually, ang ICC, ito po yung role ng ICC, at ang Interpol. Ang ICC at Interpol, pag nagsanib puwersa yan, no? Sila po yung tutugis sa mga tao na hindi kayang kontrolin ng batas sa ating bansa. Kung naalala ninyo, yung pinaka-drug lord, no, sa Mexico, no, naalala nyo yung pinaka-drug lord sa Mexico? Na hindi kayang kontrolin ng Mexican government? Tingnan nyo ha, i-research ko ha. Mexico, drug lord. Ayan. Kilala nyo ba ito? Si Mexican drug lord, yung meron pang mga mansyon, meron pang mayroon pa siyang mga guns, meron siyang mga sundalo na halos hindi kayang hulihin, no? Sa government ng Mexico, hindi nila kayang kontrolin. Ito si Joaquin Guzman Loera El Chapo, public enemy. Siya po ang pinakamahirap, no, na Mexican drug lord na hindi mahuli-huli ng Mexico at hindi kayang kontrolin ng batas ng Mexico. Alam niyo yung ginawa nila? Nagpatulong sila sa ICC at Interpol na kung saan wanted siya sa buong Mexico, buong states, buong Amerika. Bakit? Kasi siya yung nagsusupply ng mga cocaine, mga ecstasy, mga marijuana. Hindi kayang kontrolin ng government ng iba't ibang bansa. Kaya nakipag-ugnayan sila sa Interpol at sa ICC, dinampot. Bakit? Sa Pilipinas ba kayang kontrolin ng batas ng Pilipinas? Si Digong hindi. Bakit? Sa Senado pa nga lang, pinagmumuran niya na yung mga senador, pati mga congressman Sa Senado, sa Kongreso, hindi siya kayang kontrolin. Bakit? Isa lang naman sasabihin niya, senador ka, congressman ka. Bakit? Dumaan ka ba pagka-presidente? Naging piskal ka? Naging city prosecutor ka? Kung hindi ka pa nakadaan yan, wala kang karapatan na questionin ako. Mag-presidente ka muna, mag-prosecutor ka muna, mag-piskal ka muna bago mo ako questionin. So hindi siya questionin ng mga senador at mga congressman. Bakit? Hindi pa naabot ng congressman at mga senador yung pagiging prosecutor daw niya, pagiging piskal niya, at pagiging presidente niya. So, talo niya nga ang batas. Siya ang batas. So ngayon,
Ano bang gagawin? Pag ganyan, hindi kayang kontrolin ng batas ng Pilipinas. Makipagkaugnayan tayo sa Interpol at sa International Criminal Court. Sila na ang tutulong para damputin, hulihin at arestuhin yung mga tao na mas makunat pa sa karning baka o sa karning kalabaw. So yun po ang purpose ng ICC at International Criminal Court or ang Interpol. Kaya maraming mga Mexican drug lord na hindi kayang kontrolin ng government ng Mexico at ng United States. So ang ginawa nila, Interpol at ICC lang ang dumampot. Kaya nga, ngayon nga, hindi kayang kontrolin ni BBM si Digong eh. So anong kayang gawin ni BBM? Alangan may papatay niya si Digong. So ang gawin, kasi si Digong, pag dalhin mo yung kasuhan mo si Digong, dalhin mo sa Korte Suprema or sa DOJ, hawak ni Digong sa lieg yung mga taga Korte Suprema at taga DOJ. Pati nga mga paliparan eh. Hawak ni Digong. Minsan nga may mga sundalo at kapulisan, hawak ni Digong sa liig eh. So ngayon, anong gagawin? Mafia kasi ang tawag dyan. Nakukontrol ni Digong. Diba? Kaya sa mga nagtatanong, bakit ang tagal naman ng ICC? Paano makapasok ang ICC kung 2019 pa lang kumalas na si Digong nung siya ang presidente? So ngayon, handa nang makipagbulong ang Pilipinas sa ICC. So may possibility na bang ma-aresto si Digong? Pwede naman siyang arestuhin kung buhay pa siya at the time. Pero kung namatay siya at hindi na siya abutin ng 2028, wala nang aarestuhin. Bakit? Patay na siya eh. Case closed. Sabi nga ni Digong, bilisan na ng ICC na imbestigahan at arestuhin ako kasi baka sakali hindi ako abutin, namatay na ako, wala na silang arestuhin. Yan ang sabi ni Digong. Diba? Oo. Meron pang sikat na drug lord eh sa Amerika na halos hindi kayang kontrolin. Ito pa oh. Si, anong pangalan nun? Pablo Escobar. Ayan, si Pablo Escobar, isa yan sa pinakamakunat na drug lord na ang hirap nilang hulihin. Bakit? Marami siyang goons. Ibig sabihin maraming goons, maraming kapit, may mga private bodyguard siya, may private army. Oo. Bukod doon kay Chupalo, ay kay Chupalo ba yun? Meron pa si Pablo Escobar. So, di ba? So, ngayon, mahihatulad mo ba si Pablo Escobar at si Digong? Walang pinagkaiba. Pareho sila. Demonyo sila. Oo. Ginamit lang nila ang mga mahirap para tulungan. Kasi front nila yun. Ang kaibahan lang ni Digong, tumakbong presidente. Si Pablo Escobar may sarilong mundo. May sarili siyang states, may sarili siyang batas, may sarili siyang bansa. Pero which is, si Pablo Escobar, learn the real history behind the world's most famous drug lord, the life and crimes of the world's most notorious narco. Si Pablo Escobar. So yun lang mga kababayan, yung aking reaction video ngayon. PBBM handa nang makipag-usap sa ICC para alistuhin si Duterte. And I thank you. God first. See you next vlog.